introduce yourself and how and when did you start idolizing BTS po? I'm Luis Arabella Gibinay, 22 years old and third year na BS Psychology. So I've been a fan of BTS for roughly 14 years na since 14 years ba or 15 na basta simula 2014. Tapos parang I come across yung video nila, yung music video ng War of Hormones. Tapos simula nun nagustuhan ko na sila. Tapos hanggang ngayon, well, medyo naglaylo na since enlistment nila, pero yeah. For me, I'm also an avid fan of BTS. So, way back then, hindi ko sila ganong inistan kasi akala ko bandwagon lang and hindi sila sisikat ng ganito kalala. So, for you po, how did you imagine those 7 boys becoming this popular in this generation? Honestly speaking, hindi ko naman in-expect na magbo-boom sila as in like worldwide pop stars kasi di naman siya normal sa K-pop industry. Aware naman tayo usually around Korea, tapos swerte mo na lang if umabot ng iba't ibang bansa, ganyan. But yeah, very very proud naman ako sa mga nakuha nila, and them paving the way for K-pop to be worldwide is something na I think na should be given to them as I mean yung what do you call this? Yung credit. Yeah, yung credit na yun is dapat binibigay sa kanila kasi sila naman talaga dahilan kung bakit naging kilala worldwide, or biggest reason but kilala worldwide yung K-pop. Okay, now since yung masasabi natin na sobrang big na ng discography ng BTS, what was your all-time favorite BTS song and how much it made an impact in you? Ayun. So, favorite ko, like of all time talaga, is yung Spring Day nila. Matagal na yung release nun eh. Tas hindi pa sila sikat nun. Tas, I like that song. I feel like I resonate with that song kasi it's about yearning. It's about being sad. And, connect ko na lang din na as a psychology major, being sad is okay. Na maramdaman mo yung emotions mo and yearning for something na you want to, or kahit something you miss is normal kasi tao tayo, we have emotions. And I feel like na-capture or na-encapsulate nila sa song nila yung pag-yearn natin sa yung emotion na yearning in general, kasi ang hirap i-explain or iparamdam man lang na you're yearning for someone nang hindi mo naman sila sinasabi directly. So I feel like that song really hugs you and lets you know na yearning is something na kaya palang iparamdam kahit through a song man lang. Habang patuloy na lumalawak ang impluwensya ng BTS sa buong mundo, hindi na ito basta tungkol sa music lang at saka sa fans. So, ano ang mga paraan at nakaka-apekto sa pagiging ARMY sa lahat ng desisyon mo sa paggastos or pananaw ng mga isyong panlipunan at pakikipag-ugnayan mo sa kapwa fans mo dito sa ating bansa na Pilipinas? So, paano siya nagkaroon ng impact sa daily life ko, no? Yung consumerism ba, ganun. Feeling ko, regardless if fan ka of something or someone, duty or responsibility mo pa rin na maging matalino in terms of, may it be consuming stuff or making decisions. Dapat hindi umiikot sa
mga idols natin kung ano yung magiging ultimate decision natin. So parang nakatulong siya in a way na may tiwala ko kasi if it's something na they endorse, let's say, you know na it's knowing BTS kasi hindi sila nag-endorse ng basta-basta lang unless hindi nila talaga tinry or hindi nila tinatrust. So like yes, meron akong trust sa mga ina-endorse nila, but you have to do your duty na i-research din yung mga bagay. Let's say sa mga products, is it something na compatible pa for you, na oo nga, hindi naman porket na din-endorse nila is dapat nabilhin mo na just because they endorsed it, diba? So parang dapat maging matalino pa rin tayo. The same way na sa ibang decision making processes, like if ever paano ba, connect ko siya sa politics. Wow. Let's say nag-endorse sila ng someone na di mo naman kilala. Is it someone na dapat mo bang let's say iboto? Kasi in-endorse sila ng BTS eh. So wala, hindi ka na mag-research. Di ba dapat kailangan natin pag-isipan, mag-research, tapos i-fact check din lahat. May it be yung mga bibilin mo, yung mga decisions na gagawin mo, tsaka yung pakikitungo mo sa ibang tao, dapat naaayon siya sa kung ano ang tama. Yun lang naman. So, hi Miss Ara. Ilang years ka na nga ulit nilang fan? 14 14. years, roughly, yeah. Tagal na pala. So, ang laki din ng inabot ng BTS, no? Hindi lang bilang artist, pero bilang global icons na rin. Ang angas lang na nagsimula sila sa music, pero ngayon kasi 'di ba hindi na sila mainly focus sa music kasi nakikita ko sila sa ads, then sa fashion magazines, and 'di ba last time nagsalita din sila sa UN, like nagbigay silang speech. Yeah. Ayun. And napapaisip ka rin ba na minsan kung naapektuhan ng ganitong level ng fame yung mga bagay sa labas ng fandom, gaya nung pananaw ng tao sa Korean culture, or kahit yung ano lang, paano nagre-react yung businesses and yung government sa kanila dun sa BTS? Go. Ayun, so I feel like yeah, ang laking impact ng BTS in terms of their economy, yung pananaw ng mga tao sa Korea, kasi in a way it's like sila na yung face ng Korea eh, ganyan. Kaya nga ang laki nang napasok nila sa economy ng Korea. Kaya wave na nga dapat yung enlistment nila, 'di ba? So ayun, feeling ko kaya din sobrang ingat nila sa mga sinasponsor nila, mga ginagawa nila, yung mga choices of words pag nagsasalita sila in public conferences. I feel like feeling kasi nila maraming nakatingin na mata sa kanila, maraming nagbabantay kung may gagawin silang mali. And I feel like na siya, malaking impact siya na dapat din mindful din tayo, ganyan. Tapos yung fandom pa, since sikat nga sila, daming mga bagong fans, ganyan. Reason why and daming fan wars regarding with their fans, yung armies, and ibang fandom din. So I feel ang maganda lang kasi dun is yung BTS din, they try to put everyone in their places respectfully, and I think na yun ang dapat na natitake away natin sa mga ganong kind of scenarios. Yung mga, let's look at the positives and the negatives, regardless of not in the negatives, parang gano'n. Supposed to say this. This is all for you. Basa nga. Nabasa mo?
question, how would you describe what you've learned or felt from being deeply involved in Philippine pop culture? So, in some ways, may positive effect ba siya sa'yo or negative? So, what I learned from yung pop culture. Diba pop culture is yung parang trends natin. What's in, what's not in. Yung mga usually mga banters on social media since mga tech savvy na, no? Feel like what I can, yung take away ko lang with Philippine pop culture is to be mindful nga kung ano yung mga bibitawan nating salita, especially sa social media, yung digital footprint natin. Dapat if we look back sa digital footprint natin, wala tayong walang inappropriate na iniiwan na something, wala tayong dinidegrade na tao. And then ano pa ba? Ano yung parang dulong question, no? Yung may positive effect ba siya sa'yo or well, positive effect niya is I get to like understand other people. Like, ito yung humor nila. So, I know na how ko sila papakisamahan, ganyan. I know how to adapt to other people. And also, ang positive niya is kasi may mga tayo, yung mga mga trends sa culture natin na we make light of situations kahit sobrang dark na, diba? And I feel like it's somewhat positive kasi we still find something good and bad things and bad days. So, yun lang. Smooth like butter, like a criminal undercoat. Breaking into your heart like that. So, ayun. Yay! Baka naman meron kayong gustong ibigay kay Miss Ara. This Ang is, special award for Miss Ara. small- Ano lang yan? Ano yan? Unbox. Ang OA niya. Naka-workshop po ako. Sorry po. Yes! Mag-thank you ka naman, ate. Thank you po for being with us today. Ay, thank you so much po, Miss Ara, for being with us today. Yes, palakpakan naman natin si Miss Ara dahil sa binigay niyang time, effort. Siyempre, maraming gawain ngayon kasi finals. So, maraming salamat po, Miss Ara Binay. Thank you so much! Yes, Yay! yes, galing!